usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karong Martes, pizza 18 sa buwan sa Hunyo 2024. Ako niyong alagad sa kahanginan Malu Inocando Tabar. Ug ako si Attorney John Destacamento. Uban nimi hangtod sa alas 9 karong buntag sa atong programa o niya sama sa naandan, amo dayong ipadangat kining atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Lapu-Lapu Mayor bears big ticket projects. Sa Super Balita, barangay official gipusil patay. Sa The Freeman, for transparency, Garcia defends rental decision. Sa Banat News, admin officer gipusil patay samtang naniudto sa Alaska mambaling. Sa Philippine Daily Inquirer, China ships ram tow Philippine vessels at ayungin. Sa The Philippine Star, AFP hits deceptive China claims on ship collision. Sa Manila Bulletin, Chinese vessel and Philippine supply ship collide. Og sa Tempo, deceptive AFP slams claims China's misleading report of ship collision near Ayungin Shoal. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik ang mga ipadangat kaninyo mga balita nga nahipos tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs team. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I
and I will be saved. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, mayong buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, Lapu-Lapu City may saulog sa ilang 63rd Charter Day kagahapon. Ang Lapu-Lapu City Government may pasidungog sa pipila ka mga tao sa dakbayan. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Gisaulog karong adlaw sa Lapu-Lapu City ang ika-63 nga Charter Day o ang adlaw nga pagkahimugso sa dakbayan. Kung diin gawas sa mga opisyales, gitambungan usab kini ni tingog Party List Regional Chairperson for the Visayas nga si Happy Calatrava, isip representante ni Congresswoman Yeda Marie Romualdez nga maoy guest of honor. Ang kanhi munisipalidad sa Upon na himong Lapu-Lapu City human nga gipirmahan ni kanhi Presidente Carlos B. Garcia ang Republic Act 3134 ni adtong June 17, 1961. Ug sa paglabay sa 63 ka tuig, gisaysay ni Mayor Chan sa iyang Charter Day speech ang mga dili na maihap nga mga dagkong kalambuan nga natagamtaman sa dakbayan. Its title as a premier resort city, hotels, resorts and spas sprouted like mushrooms year after year, cementing Lapu-Lapu City's position as a major tourism destination, not only in the country, but around the globe. Apan sulod usab sa maong katuigan, nag-atubang usab og mga dagkong hagit ang syudad, sama na lang sa COVID-19 pandemic ug bagyong Odette. Apan taliwala ni ini dugang sa mayor nga nagpabiling ligon ang Lapu-Lapu City. After all, we are the proud descendants of the brave and mighty Dato Lapu-Lapu. Our resilience, our collective actions, and our unity as Upunganon people were our secret weapons to weather the storms. Samtang sa speech ni Calatrava, gidayeg ni ini ang mga kawani sa City Hall ug lakip na usab ang mga opisyal sa barangay kinsa dakong nakatampo sa kalambuan sa dakbayan. Your leadership and commitment to service have been instrumental in steering the city towards growth and progress. Your hard work is a backbone of Lapu-Lapu City's success. Gan usab og pasidungog ang 7 ka mga barangay kapitan gikan sa barangay Baring, Basak, Kauhagan, Marigondon, Pangan-an, Sabang ug San Vicente. Kinsa ana-ana sa ilang uwahing termino ug ang maong pasidungog alang kini sa ilang pagserbisyo sa Lapu-Lapu City sulod sa 13 ka tuig. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Samtang pagpaubos sa mga pananom sa insurance program, mahinungdanon alang sa leader sa mga agricultural cooperative sa nasod. Kini aron dili maalkanse ilabi na sa gilauman nga epekto sa La Nina. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro.
Usa sa mga sagad nga maapektuhan panahon sa katalagman mao ang sektor sa agrikultura, kasagaran sa mga mahigo sa kusog nga bagyo o maughan sa huwaw ang mga tamnanan sa humay, utanon ug uban pa mga lagutmon. Maong mahinungdanon alang ni Crescente Paez, ang CEO sa Agri-Co PH Federation, nga pahimuslan sa mga mag-uuma ang mga insurance programs, sama lang sa gipangtanyag sa Philippine Crop Insurance Corporation kon PCIC ug uban pang mga kooperatiba nga adunay susamang offer. Kaysa higayong maigo man sa matag katalagman ang mga tamnanan, adunay makuha nga insurance claims nga mahimong magamit sa pagpananom og balik maong dili na maalkanse. Mo nang kinahanglan nga insure gyud nila. Nya nami service nga parametric insurance nga makarecover ta kung nay damage nga makarecover ta. Kini ang nimong reaksyon sa habig sa mga kooperatiba, labot na sa nagdanga-dangang epekto sa La Nina. Kung isgutan man usab ang pagsiguro sa mga tamnanan, may tambag usab si Paez nga mas maayong buhaton sa mga mag-uuma ang mga bag-ong matang sa pagpanguma, sama na lang sa paggamit sa mga matang sa humay o ubang lagutmon nga climate resilient o kayang makasagubang init man o uwan hangtod nga makaani na. May musab nga makapananom sila sa mga lagutmon nga kaya makasagubang taliwa sa grabing bagyo, sama na lang sa mga root crops. Dapat ang imong seeds, kung kuan man nga na siya kanang basakan na siya, rice panghumaya na siya, kinahanglan ang imong seeds resistant siya sa kining klase nga destruction. Usa na atong gitanaw. Hinun-andam-andam ang ilang grupo sa mga agri-co-ops ngadto sa mga mag-uuma karong adunay pipila ang nahagba human na apektuhan sa El Nino. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin-laing grupo sa mga batan-o nagrambol sa barangay Poblasyon, lungsod sa Liloan. Dali hinuong nadakpan ang napulo ka mga suspitsado nga may responsable sa kagubot. Giingong babay mo hinungdan niini. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Laing rambol sa mga batan-o na nitabo sa lungsod sa Liloan kagahapon sa kadlawon sa usa ka Facebook page kamaw aga Tagaliloan Kakong makita ang paglinabayay ug adunay usa ka lalaki ang gitabangan usab sa pagsumbag samtang ang motor sa laing batan-on aga natumba. Duol matod pa kini sa Municipal Hall sa Barangay Poblasyon sa lungsod sa Liloan ug wala manghadlok bisan sa pagpadlong sa mga tawo nga nangagi. Si Police Major Eric Hinguyon ang hepe sa Liloan Police Station kaniyon ngayon dahil nga gimanduan ang mga investigador nga susihon kung kinsa kini mao nga mga batan-on ug sa ilang giawayan. Subay nini usa sa mga nagrambol nga usa ka minor de edad na nakuha pagkahapon ug duna kini gipangbutyag ang mga pangalan. Gilusaday ng manhunt operation sa pagkagabi ug ilang nakuha aga napulo ka mga batan-on, duha nini mga babae. Sigo sa mga batan-on nga naa sa kustodiya sa Liloan Police Station nga away sa babae ang hinungdan. Gikan matud pa ang mao nga duha ka grupo sa usa ka imnanan apan gingong nagkalalisay ni. Nga tungod ani ang mga biktima na malhin kini imnanan apan pag alas 2 sa kadlawon giatangan sila sa gawa sa imnanan ug pamato sa mga suspitsado o gipangsukbog pa kini nga mahinungdan nga dunay mga naangol kanila. Storya gidani is alas 2:30 na sila sa isa ka imnanan po diri sa Liloan kaning gitawag natong Dudays. So naginom na sila sa gawas unya duha ka grupo. Ang kaning grupo sa mga biktima ikalit daw ni og duol atong pikas grupo nya mo nagkabikilanay na sila didto. Ang inisyal na mo nakuha nga reason is tungod daw sa babae pero amo anang i-clarify gyud kung sa ilang tinuod na rason kay mao na ang biktima balik to ron sila sa station kay magtabangan na mo magbuhat og affidavit mo file og kaso. Isusi pa usab ni Hinguyon kun ang duha ka grupo membro ba sa gang nga nag-away karon diha sa Liloan nga mao ang Crips ug ang Bloods. Giangkon ni Hinguyon nga human sa mga insidente sa pagpamusil sa mga lungsod kanunin sila nga mag-grooving uban sa mga barangay tanod apan na atol lang nga naa sa laing barangay ang ilang pagpatrolya ug wala usab dayon ni ma-report sila gabuhatan. Naman na roving kuya pero ang naitabo siguro wala lang dito na area dako-dako man gud ang area sa poblasyon dagan sa mga imnanan diha. So it just so happen siguro that time na lain ang girobingan sama na sa tong police that time na siya girobingan pero diri sa Tayod area Katarman, barangay Katarman. So wala dito na area. Ang isa magud sa problema ani nga incident, wala ni siya dayon ma-report sa police station. Giandam na ang kaso nga ipasaka sa Liloan Police Station sa napulo ka mga batan-on nga mao ang tumultuos, affray ug alarms and scandal ug mga adlaw. Arnold Bustamante, CCTN News. Sa laing balita, mga kalungsuran sa probinsya sa Sugbo nangandam na alang sa Pasigarbo sa Sugbo 2024. Sayo pa lang nagpa-audition na
ang matag LGU ngadto sa mga buot manayaw. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Kapinduhan na lang kabuan ng gipaabot o may tabo na sa Ampasigarbo sa Subo 2024. Maong sa sayo pa lang, adunay pipila ka mga local government units ang nangandam na. Sama na lang sa lungsod sa Sambuan din nakapa-audition na sila sa mga maglangkob sa Dagayday Festival. Excited si Mayor Emerito Calderon Jr. nga mabuhat ang giandam na nilang konsepto. Apan sa higayong nagpakisayod ang news team sa detalye, kini na lang ang natubag sa mayor. Actually, secret, but we are starting to practice na may bagong concept kay kanang amo is Dagayday, which is water. Sa lungsod sa Dalaget, nagkuha na ang LGU sa mga dancers gikan sa managlahing barangay. Nakig-alay no sab sila sa gikuhang artistic director aron mahanay ang mga plano alang sa Utanon Festival contingent. Si Mother Quinco, si Quinco ang among gikuha ka mo'y nagpakit sa among Pasigarbo sa Sugbo. Nagsugod daw sab sa pag-practice kining grupo sa mga dancers sa Mandawi City alang sa Pasigarbo sa Sugbo. Sila ang nag-present sa Panagtagbo Festival. Samtang halos na kumpleto na ang mga dancers nga maglangkob sa Kabkaban Festival gikan sa Dakbayan sa Karkar. May tabo na karong Agosto ang indigay sa mga kapistahan sa Sugbo nga mao ang Pasigarbo sa Sugbo. Daan ang gipaybaw ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga madayon gid ang giila nilang Festival of All Festivals taliwa sa mga nahitabo sa miaging tuig. Gian Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, Mandawi Housing, Urban and Development Office target nga mabalhin ang nagpuyo sa CICC ngadto sa transitory housing karong buwan na. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Subay sa tinguha sa syudad sa Mandawi nga masugda na ang pagtukod sa bagong government center ngadto sa Cebu International Convention Center kun CICC. Gipapaspasan na usab ang pagtrabaho sa transitory housing nga kabalhinan sa mga residente nagpuyo sud sa CICC compound. Giasoy ni Carlo Cabahog ang officer in charge sa Housing, Urban and Development Office nga nag-schedule na sila og orientation tali sa mga benepisaryo. Ang orientation kabahin sa proseso sa ilang pagbalhin og palisiya sa transitory housing. Siya niingon nga gitarget nila nga masugdan ang pagbalhin karong buwan na. Ang mga individual nga kasamtangang nagpuyo sa CICC mao ang mga biktima sa sunog sa Barangay Gezo ni atong tuig 2016 ug Barangay Tipolo ni atong tuig 2019. Matod pa ni Kabahog nga prioridad nilang ibalhin ang mga house owners nga mga benepisaryo. Pipila usab nila ang ibalhin sa condo type housing project sa syudad sa Barangay Tipolo. Kailangan i-discuss dito po na nila susihon kay atuwa pa man po nang ipang-check good ang renters and sharers na ba. I-double check din nato before ta moingon nga renters sa sharers sa kay siyempre di ba man gid nato ma-final dayon niya. Tasan yung mga pipila nga naa din sa CICC nga katong wala na sila sa una. For example kanang renters namang mga nag-rent din nga nagtrabaho sa park mall. So ato na ipang-check. So double checking atong gibuhat pud pagbalit verify ana kay lisod man kaayo nga mo decide ta dito niya wala pa ta nag-checking. Mao kini ang gikabalakan sa pipila ka mga nagpuyo sud sa CICC labi na ang mga sharers o renters nang hinaot sila nga silang tanan ang mahatagan og kapuy-an. Ipabalhin kay victims man ni dili nila i-share, i-renter. Nasunugan man niya ikaduha pud sir. Di man nami katuig nagpuyo din eh. So ipa-question pa ang tanan sir 6 months ra unta. Pero abot man ni 5 years. So sa ato pa doon na gyud katungod ang mga tao maunir. Matod pa sa ilang press release nga gimanduan na silang ipa-demolish ang ilang Pinoy-anan. Giangkon usab nila nga pipila ka residente ang giingong nakasinati og harassment sa militar nga nagbalik-balik og sud sa CICC. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mao kitong mga balita nga nahipon sa itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs. Inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Saturday 47. Kugang man ko attorney ay sa tug mga reasoning si ma'am da. Anha na lang gud sila si ICC dai kung sila pabuton. Namo na, kung sila pabuton anha na lang. Lahi ra gyud Unya partner, arita sa atong mga paghisgot-hisgot. Sige, sugdan jud dayon. Sugdan nato sa good news partner alang sa mga yanong mamumuo partner. Ang sa mga yanong mamumuo. Yes, sa mga yanong mamumuo lang dili sa katong mga business dili sa mga employer. Dili sa mga employer. Pero sige, dunay good news partner.
posible nga dunay wage adjustment or wage hike nga i-implementar ang DOLE starting not DOLE but the Regional Tripartite Wages and Productivity Board starting October. Ingon si DOLE Director nga DOLE Director sa Region 7 nga posible Lilia Esteliore. Ma'am Esteliore nga yes, it's possible nga kining wage adjustment posible siya by October 2024 partner. Nya kasamtangan nga gi-consult nila ang ubang mga government agencies alang sa ilang mga inputs, alang sa ilahang mga opinion kung unsa ang amount, kung makiangayon ba nga mag-implement og wage hike at this point. Pero nunot kini sa gi-order ni President Marcos ni adtong Mayo 1 partner nga iyang gi-order ang National Wages and Productivity Commission to do a timely review sa mga minimum wage rates in all the regions in the Philippines and to implement adjustments. Kay matud pa sa presidente, para ni siya mapangandaman, dili mapangandaman pero para ma-temper or ma-cushion nato ang effect sa inflation pagsaka sa presyo. Okay, so karon diri pa man ato nadunggan wa pa kaayo sa ubang mga areas. Actually, ang order ni President Marcos partner is for all regions. So we can only surmise na ako'y nabasahan kagabi nga ginag-review sad ang counterpart sa RTWPB 7 dito sa NCR, ang RTWPB NCR o possibly all regions siguro partner because this was a presidential directive. So mao ni nga Marcos mandated them to conduct wage adjustments within 60 days of the region's latest wage order anniversary. Kay dili man ta maka-increase og wage within 1 year from the last wage increase. Nya for the case sa Central Visayas partner, the last wage increase happened or took effect last October 1, 2023. So mao ni nga from October 1, 2023 maka-expect nga if ever manggani mag-green light kining wage adjustment, diha magsugod sad ang wage hike diri sa Central Visayas. As to pila, dili pa ta maka-determine partner kung pila gyud because kasamtangan pa man nga dunay mga public hearings, public consultation, duna sila mga public hearings nga giplot, tentative nga schedule nila partner. Importante ni siya no sa mga employers o employee nga who may feel nga gusto nila nga ipadangat ang ilang mga suggestions, ang ilang mga grievances, ang ilang mga comments. This is the proper venue for them to air out those grievances or comments. So, tentative nila nga schedule, mga adto kuno sila sa Balamban, probably in Balamban, and then dito sa north of Cebu, diha sa Bugo City, and then diri sa Cebu City, sa Tagbilaran, sa Negros Oriental, o sa Siquijor. So, mo ni nga gi-invite, although wala pa specific schedule, kay tentative pa ni siya, but those are the tentative areas, venues for the public hearings. Gi-invite ni Esteliore nga please come to the public hearings para ang inyong mga suggestions, whether you're an employer or an employee, at least both sides. Yes. Bitaw. Pero to me kung increase ingon ang uban man good, man good na way paigo attorney mo, mga reklamo gyud. But to me kanang any increase bisag unsa ka gamay, it's better than no increase at all. Exactly partner. Mo na nga atong batasan bitaw usahay kuwang dili man gyud ta makontento pero naanad naman gyud ta ato na lang siguro isa tatong expectations no nga dili man jud siguro kaning inana kadako because the last increase was 33 pesos. That put the current minimum wage rates in Central Visayas, at least for non-agricultural establishments, 468 gikan sa 420. For smaller enterprise nga na ay below 10 ang employees in both agricultural and non-agricultural sectors, motong ang last increase nila from 450 na himong 458. So the last increase was 33 pesos only partner. So what is 33 pesos? That's only half a kilo of rice, but nonetheless at least naigamay. Because kung maingon kita gyud magpatuyang sa atong gusto nga increase, chances are daghan pong kumpanya manira. So unsa man nimong piliun? Yes. Ginagmay hinay-hinay nga increase or
dako nga increase pero wala na kay trabaho sunod buwan. Mauna partner. Diba? So, we have to look at it nga Balanse mao gani, ba? Balanse, tripartite gitawag. So i-ask ang government, i-ask ang private sector, i-ask ang mga yanong mamumuo, ang mga workers themselves aron maka-come up og compromise, common ground before ta mag-implement para everybody happy. Usay man good kaning mga grupo nga pahigayon dag mga lihok protesta. Ay man mo kay ka naman yung gimong panginabuhian ang magsige lang gyud rally bisag asa. Pero ang inyong gamiton at the expense of the tinuod nga empleyado, mo'y makulban og kundi kamo, di ba? So maluoy ko magtan-aw ba? Sometimes madamang gud ang uban. Mo nanindot magud kay espouse nga okay, laborers, workers have the rights under the labor code, under the constitution, but we should not use also the laws to oppress the employers because mao man na ang patakaran, mao man gyud na ang naa sa atong labor code. The spirit of labor code is it's always finding the right balance between the interest of the employer and that of the employees. Yes, yan unta nga mindset. Moingon ang uban ha, moingon lang mo din ha kay kuan man mao ni mao na. Asa man gyud mo dapig, dapat dapig gid mo sa laborer, but you know, di pwede dapig sa duha kay magunsa man ang laborer agway liburon. Di ba kay nahurot na wa na nanira na lang. Nanira kay nakulbag kaldero ang amo. Oh, okay. Sobra kadako ang increase. Ay di na lang ta, di ba? So kana while we respect that now, it's well within your rights. Kuan siguro mas may siguro nga we look at things from different perspectives para we come up with kanang stance nga kanang tibuok gani kanang haom sa panahon. Yes. So bona, and then at least ang giingon nga ni Esteliore nga maningkamot ta nga within or after the anniversary day which is October 1, 2024 mulabay ang pila ka semana ato nang mahibaw-an kung unsa ang atong wage increase. Mo na iyang pasalig kay kini si Esteliore being the being the regional director of Dole 7, she also sits as the chairperson of the regional tripartite wages and productivity board nga ultimately maoy mo determine sa wage increase. Although ila sa nang i-forward dito sa National Tripartite Wages and Productivity Board before ma-aproban ang ilahang proposal. But at least you have something to look forward to sa atong mga kaigsuuna, no? Labi pa katong mga nagpingit sa kataas sa precious palaliton, sa kamino sa swildong dawaton, pero ayaw mo sig scatter-scatter. Kay sige mong sugal-sugal online, mao na ending, musamot kalisod ang kinabuhi kay naungo na mog mga ingon-ana nga mga bisyo. Diba? So kana mao na nga those who are na ay mga petition, na ay mga yango-ngo, ala tambong na mo sa public hearings, ipadangat ninyo ngadto sa RTWPB 7. Anya, mo break sa ta partner. Break sa ta kadiyot partner. Break sa amin, ngita sa amin kuan minimum. Balik mi man sa pipila kapay naman sa atong pagbalik ato ning hisgutan kining murag na kapisos ang PhilHealth sa Supreme Court. So balik mi human sa pipila ka pahinumdum, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord,
and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Be equipped, be empowered, and be informed. Charis Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year. First is the Charis National Leaders Conference, a gathering of spiritual directors, diocesan coordinators, and all leaders of charismatic communities on July 27 and 28, 2024 at the IEC Convention Center. For this first ever gathering of Charis Philippines leaders, Moses Catan and June Cruz will be joined by renowned Charis international speakers Shane Bennett and Cyril John. The event will be hosted by Couples for Christ in Cebu with the theme, You Will Be My Witnesses, Acts chapter 1, verse 8. Registration is now open for the July 27 and 28 Leaders Conference. Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City, the first National Charis Conference, which is open to all charismatic communities, realities, and expressions. Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms. Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime, let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy niya. Attorney, ang Supreme Court, ganyan ang PhilHealth. Public health comes first over employee allowances. Makaingon ko nga murag, sakto ka ning nagibutang dira sa pwesto dira sa PhilHealth. Unsa man day gibuhat ani PhilHealth, partner? Niingon ang Supreme Court, gipahinumduman ang PhilHealth sa ilang obligasyon sa pagsiguro nga ang pundo available alang sa panglawas sa Pilipino. Instead of diverting them to their employees' compensation, kuwang lang moingon ang Supreme Court bagaglaps. Giingnan sila nga, oy PhilHealth, i-priority na ninyong pundo sa panglawas ng mga serbisyo sa mga tao, dili sa inyong kaugalingong mga bulsa. So sa usa ka ruling, 15 ka page nga, murag yaw-yawag left and right siguro ni, nga gisuwat ni Associate Justice Philomena Singh, ang Supreme Court, they upheld the notices of disallowance issued by COA over PhilHealth granting new allowances for employees in 2010. Dugaya na ani, pero at least ba ni tingog ang Supreme Court mahimo unta ning kanang barometro sa ubang mga empleyados gobyerno nga ay kay mo palabis inyong gibati diha. So ang allowance totaled 43.8 million and were given without the approval of the President. Doble, sobra kabagaglaps. Ang Korte also denied the petition of PhilHealth to set aside COA's decision niadtong December 28, 2016 and January 31, 2020 nga resolution nga which denied the state insurer's petition to review the notice for what they deemed was a lack of merit. The Supreme Court said COA did not commit grave abuse of discretion. So diyang ilang gidismiss ang petition for review sa PhilHealth, noting that it correctly ruled the insurance firm's authority to fix compensation for employees as allowed by law, not as allowed by greed. Importante na atong klaron ay as allowed by law. Kung unsay gilatid sa balaod, gilatid sa kahakog, no? Kay nagsubra ra dagko benes sildo attorney kabawi ata ana. Yes. So ilang ruling ang Korte Suprema niingon nga kinahanglang siguroon sa PhilHealth
ang availability of funds and must carry out its fiduciary responsibility kaning murag ikaw rin maka-explain ani through effective stewardship, proper management and maintenance of reserves. So meaning appeal sa inyong responsibilidad ang pagbantay, pag-manage o pag-maintain sa gidaghanon sa pundo nga naa sa inyong poder. So it is only imperative matud pa for PhilHealth to be more circumspect in utilizing the funds for the salaries and allowances of its employees. Kung nindot na kay pagkasulti, circumspect in utilizing. Magmatngon lang mo sa inyong paggamit, ayaw mong patuyang sa inyong gibati din ha, sa inyong mga sweldo o allowances. Kay ang PhilHealth ni ingon manggod nga gitagaan ko na sila fiscal autonomy, technical pa, di ba? Sa balaod nga naghulma sa ilang ahensya nga nag-ingon, naglatid matud pa nga sila allowed to organize its office, fix the compensation of, and appoint personnel as may be deemed necessary and upon the recommendation of the president of the corporation. It further argued that this privilege of being allowed to set its own rules on pay and compensation was backed by the former president Gloria Macapagal Arroyo sa duha ka dokumento katong September 18, 2006 nga si Kanhi Health Secretary Francisco Duque nihangyog early approval sa PhilHealth Rationalization Plan. Pero murag kaning Duque, no? pero kaning inyuha murag irrational naman ning patuyang mas gibati. Ug sa ikaduha nga suwat nga kaduki gyud ni tanan nga March 7, 2008 nga nga siya confirmation ni Arroyo sa approval sa maong plano. Pero niingon pero sa magisaydan sila sa gituuhan sila sa Supreme Court partner. Inan sila sa Supreme Court inyong argumento untenable. Kay ang inyo kunong independence na settle na sa pag 2016 nga kaso batok sa COA nga ang balaod wa naghatag sa PhilHealth og unbridled authority kanang authority nga way makapugong kanang pwede mo makapatuyang sa inyong gibati. Sa paglatid sa inyong mga sweldo, compensation sa mga empleyado og allowances liman ka ana ug kamo lay pasagdan magpatuyang mo murag kamo sir kinagrabihag sweldos tibuok planet Earth. Unya mo sad na ilang position in the 2018 case. So simply put, the Supreme Court said they had consistently ruled that the fiscal autonomy provision under PhilHealth's charter is not without limitations and should be read in conjunction with applicable laws and regulations. So di ini murag ray sa mang inasal nga anli. Uy. Wa intay ingon ana besh. Wa una kay kuan man kuno naam kuno sa fiscal autonomy. Das fiscal autonomy mean nga kami magpakaturagas dal diri among gastuhon amo ang kaugalingong pundo. Sobra gibatig ka anyag kanya hayra katong pag COVID wa kaay may pundon. Tiuro kay nagpatuyang naman sa iyong gibati. Wala. Di ba? Paita sad may paugmaom gay din nang wa na lang moy gamit ni ang inyong purpose din ha para na sa inyong kaugalingong allowance og sweldo may mangundang tanin niyo may pag i-devolve ng pundo nga naghimo ninyo adto na sa mga hospital adto na lang ta mo diretso avail kay unsa man good, di ba? Yes. Pweras nagtinarong ha. Kay ang mandato ra ba sa PhilHealth is to supposedly to implement universal health coverage in the Philippines. So mao na iyang primary mandate. Dili day lang primary mandate nga padakon ang sweldo ug ang allowance sa ilahang empleyado. Unsa to attorney mabasa balik attorney ang PhilHealth. It was created in 1995 to implement universal health coverage in the Philippines. Dili day universal pocket coverage. Universal health coverage day to ang purpose makalimot sa tao sahay ba. So nindot ang tumong nindot to ensure a sustainable national health insurance program for all. For all, not for the employees only. Not for the employees only. And especially katong giingon nimo nga during mga pandemic or during medical emergencies, all the more reason unta nga naatay insurance nga masaligan pero unsa man to atong nasinati nga murag naaman sa toy balita before nga naasay mga binuang. So mo ni nga supposedly they should come to our rescue especially during our need because that's essentially what an insurance purpose niya no policy is supposed to be. So mo na that's the purpose that is in what you exist for that purpose. Yes partner. And then bawal kita yung giingon nagisgot ta panahon pa ni President Arroyo way back even as early as 2006 although 2010 yun niya na-receive ang mga allowances pero at least no it's a good thing 14 years later bahalag hinay
bahala ginay. Ang importante nga dunay desisyon, dunay ingon ana nga statement nga ayaw kay mong pagpalabig pabaga sa inyong mga naong ug sa inyong bulsa kay ang tumong sa inyong opisina mauunta ang pag-atiman sa panglawas sa mga tao. So unahon ang taon nila. Priority, health services, not wealth services. PhilHealth man hindi man PhilWealth. H dili W. H na besh di na W. Ni saka ang kanang tunga-tunga wa ni obo. PhilHealth not PhilWealth nga. Your partner in wealth of the employees and the allowances bongga no pwede ko kay student na allowance di ba so kana ko no wala ko ang PhilHealth ko no failed to follow some administrative orders attorney oy ingon sila dili lang dai katong allowances sa man nga mga kini ko no ilahang collective negotiation agreement incentive included in computing their productivity incentive bonus for 2008 went against Administrative Order 135 ni atong 2015 nga should only amount to the agency savings while the DBM circular provides that individual CNA incentives will not be predetermined since again the amount depends on the savings the agency has generated. Og sa dihang ang PhilHealth ni dawat og 10.47 million Ito March 29, 2010. So matod sa Supreme Court nga ang reference nila sa pag-compute silang bonus was a fixed amount with a yearly increase. Uy, kalami sa life. Nyawa sa nila gibutang og diin gikan ang ilahang pondo. Na partner while nagbasa ka ana no may sulti ka ana na realize na ko ang kontrast ganina nagisgot ta og wage increase para sa mga yanong mamumuo ba. And then in town kapiranggot gamay kay tanan 33 pesos ang last in town and then sa uban dako na siya and then here comes some government agencies, government workers and employees and officials nga nagpa kasasa sa atong pundo no mugtok pa kay mga naong dagko na daag sweldo dagko pa yung allowance lamit kay mga batasan why customer service ang uban ang uban kinama say nagtinarong gyud partner nam sa tay mga friends nga kanang nagtinarong nasa good tay friends nga wa nagtinarong so kani para nis mga wa nagtinarong so kana siya nga makita nato ang contrast nga kining kanang naa sa gobyerno all the more reason unta nga magtinarong oy nga tarungog gasto gyud ang kwarta sa gobyerno kapila naman ta ana magsigig point out ana and then maingon kamo na lang diri trabaho no because the funds that are used to pay for your salaries and allowances, those are taxpayer among gitrabahuan. Among gitrabahuan. Dako kay mo deduction every year. Oh, nya dayon sa to partner wara bataan ay ipsot kay kaltas naman daan. Oh, man tan-aw nimo mo ingon ka na lang kanindot sa akong deduction oy. Murag makabuhi naman ig kuan. So, mo na ang pasabot diha adto gyapon mo redound ultimately sa mga workers, sa mga yanong mamumuo although yanong mamumuo wala man ni sila tax, wala man sila income tax ang mga mga minimum wage earners pero ang katong mga nagtrabaho nga above minimum still they are being taxed dako kayog tax na sila income tax and then asa man ang padung adto sa inyoha so unya dayon inyoha lang inanaon og gasto ang among kwarta yamaan mo na maglagot jud pinakahit gid dako attorney no mo ingon ang uban man say mong pet peeve ako no kanang akong pet peeve gid siguro no kanang government worker niya abi kay di kay nindot og gisulob kanang kay mata-matahon mata-pobre ba mata-matahon ang tao or kanang bisan pag siguro tarong tanaw nimo di ka ayo mo kuan nya yamaan lag storya lagot kung tan-aw kusog kay makapalit og away mubukal imong lana na partner kay usahay bitaw ano ato excuse me ma'am nya dayon singhagan kagkalit tingko nga sa may problema ani ni ma'am ka ha magbayad di man gud kung kita di man ta singhagan kay tan-aw siguro oy ay lipstick ay di tanay singhagan basig ko ano maluoy ko attorney oy sa pero katong dili mo sukol partner okay ra ka kay mo sukol man ka imo masang singhagan siguro so mo nang diltay na naon kay tan-aw nila dili kay mo sukol ni katutaong luoy kaayo paita lagi kanang dili nato ipalabi dili ta mo categorize atong mga kliyente kay naman ta sa gobyerno so we cater to all our clients from all walks of life
be they pobre, be they dato or na ay influence or wala influence. Yeah, mo na para nako even kanang mga stores, they're not public offices, no, but to me simple ra gyud kaayo kung ang imong trabaho magatubang kag customer ayaw pagmugtok sa imong dagway. Kay kung mo na kung ang imuha ding now mugtok na kay kadaan by nature adto ka stock room oy pangpile nga tug karton bahalag magtimbag mugtok katibok adlaw. Pero kanang ingon anang mugtok itugnaw niya ang taway sa nangutana ra nimo. Yung customer service imong trabaho. Timingan ka na kung timingan kag either gigutom ko or gisapot ko piti mong partner. pero ko attorney yes, maloy ko magtanaw. Bisag ako usahay partner maka lose og temper usahay. Kay tawra sa dabayatang customer. So kana sad sila gipangkapoy sad na sila but still mao man atong trabaho. So what choice but to perform it to the best that we can. Bag-ura ko nakapalit nakapalit ko siguro kape sa airport ba niya. Si ate girl, lamig kig pilok. Wa gyud ko problema niya bisag kapoy to siya sabot ra ko. Naluoy ko sa senior citizen kay nangutan na ate how much ang tubig? Wa man ito baga attorney oy tan-aw ra siya niya. Mugto ka siya na. Yung ako anak ko. Buwagan sa uyab. But lang ato niya. Sige siya ate man, bayad na ko. At ate magkano ni anak tong babae ba pila? Hugid siya. Nalagot na ko ano ko. Pila ko no. Yun siya nga, wait lang po. Ano ko, sulti siya. Ayaw ka nang nagtanga. Ano man, di mo sulti. Unset their expectations. Di ba? But, muna, it's so sad nga. It took someone like you palain pa nga maka-point out, ana, to tell them. Tingog dira. Ay, pagkuan-kuan. Na siya. So, kalagot. all the more, kato siya, private. Yeah, all the more reason nga, dili ta magin-ana kung naa sa government. And then more so nga dili ta magpatuyang lagi og pa-bloat sa atong bulsa diha. Kana lagi conveniently invoking fiscal autonomy. Yeah, kana biyang PhilHealth attorney. Sorry ha, but di biya gid ta makaingon nga PhilHealth transactions in and out 15 minutes. Wala dili. O pa ko nakita government transaction ngayon ana siguro kadali. Maglinya pa ba partner? Linya pa, init pa. Kung talaga kung gingon nimo ka alas 11 mag-snacks, magpaniud to kay ka alas 12 matug, ini ka alauna mag-make up, ini ka 1:30 pa mo trabaho, ini pait kaayo ba? So, as sila kaugalingon nga schedule. Mao nay mas maayo untang mawagtang kung magkinahanglan ang pagkanta kada adlaw sa bagong Pilipinas hymn para mausab ang mga mindset sa ato mga kuan na sa government mas maayo unta. Nya napatay gamayng oras ato sa ning ihapas bi kaning apasa lang middle kaya ka na nimo nindot kag sapatos. Kaning gi-convict kuno attorney na pork scam player nakatransact sa kuno in 2020 for pogos in Porac, Bamban, Lawag. Grabe gud ani na convict na ana sa prisuhan siguro. Kunya ambot lang sad kani si kay murag familiar kay nga name. Dennis Cunanan. Dennis Cunanan. Former government official convicted of graft in 2023 for his role in the pork barrel scam transacted for the controversial Pogo in Porac, Pampanga, Lawag, Ilocos Norte as well as the raided Pogo entity in Bamban, Tarlac. Muni nakuha nga mga dokumento. Sus, mo lagi bisag unsa nga racket ang na-convict na ka og pork barrel scam which is already a scam. I think na-convict siya to be fair 2023. Pero I'm sure nga by 2020 nagdagan na tong kaso. Pero siya nag-apply sa mga lisensya attorney oy. Nya nabalita ba ito imo mga ngan, di ba? So siya nag-apply sa lisensya sa Lucky South 99, sa operation sa Lawag, sa Ilocos. Siya sad kuno at least once a representative of Hongsheng Gaming Technology Incorporated katong Pogo sa Bamban nga na link sa mayor nga lumaki sa farm. Mo nakita wala man ta nag-question kung unsay ang buhaton nga mga negosyo, kung whether mo malink siya sa Pogo or not. Ang ato amang gudihang gitan-aw is pila may percentage, what are the odds nga ang usa ka tawo nga involved in a pork barrel scam which is a scam is now involved in Pogo operations nga
also are now being considered mga illegal nga pogo operations. Plus, kanang pork barrel scam is not just an ordinary scam. It's a scam that involves government funds and government officials. So murag same yun sila og mga same sa dynamics ang pogo o kining pork barrel scam. That's what you're trying to say, partner? Pero yung abogado ningon dayon nga nahuman naman ang ilang transactions pag 2022. Nganong dali ang kini manghunaw ang mga tao. Uy, abi nasakpan man pero wa pa ni nasakpan. Lagi na si ligaya. Si Mayor Guo bitaw. Ako naman ang gibaligya sa ako ang yuta pagkakuan inani nga tuig, diba? So kani siya mo biya ni ang head kani adto sa Technology and Livelihood Resource Center. Katong government-owned and controlled corporation GOCC nga mo'y gigamit aron mo'y mo suyop adtong mga pundo sa PDAF ngadto paingon ni Janet Lim Napoles and her projects. Dugay na lagi ongoing jud ang kaso, partner, kay na-convict naman siya. So by the time nga nag-operate ang mga pogo dire kahibaw na siya, maybe naka hearing dayon. So, morning it's really a good thing the government, I'm not sure if how determined ang atong government no sa pag-crackdown against pogo, but at least gidetermine nila na 200 to 300 ka mga unlicensed mga rogue pogos kuno nga operating without government license, kay 43 ra jud kuno nga pogo operators ang dunay lisensya nga gipang monitor sa government. Kining uban mga kuani sila irehis. Di ko mutuo nga wala gyud government official nga involved ani attorney. Considering nga kani siya prevalent. Appeal na nga anak ka grabe, you couldn't thrive if you don't have the backing of some big names. So kana siya nga nakonbikto na gud siya graft for 3 cases. Na siya ongoing trials, acquitted in 11 cases. Kung ina kadaghan imong kaso, ingon ana baka ka kumpiyansa pud mo transact if you are from government. Wa data dinhi ka ng due diligence. Basig sa iyo na lang kaayo para bisa dili na basin sa siguro pre-approved na gani daan. Paet. Kay mao na. So murag nahimo na gyud siya nga institutional nga problem kaning pogo. So hopefully the government, the new administration will get to the bottom of the pogo controversy in the Philippines, and hopefully no nga kung unsa man gani kapaingnan whether i-suspend tanang pogo operations or even as far as really eliminating them, partner, kay mao man ang ingon ni Risa Ontiveros nga tangtangan sila. We'll see, and then it will be a welcome development para natong tanan. Tangan na to. Kay niingon si kanang Senator Risa Ontiveros, it seems kuno that they have a lot kuno of contacts and in former and present officials that they can easily corrupt. Deliberately tapping former and present officials that they can easily corrupt. Mao toy lang duolon ang tan-aw nila, dali rama suhulan. Ya, dali rasad ang time. Yes, dali rasad kay tanahuman. Sa ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ang impulong og kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Ngayon, ang atong pagpili og leader sa atong katilingban dili pinagi sa pagdawat og kwarta kundi sa pagampo. Dili kita magpadala sa salapi kay sa 1 Timoteo 6:10 nagingon kay ang pagkamahigugmaon sa salapi mo'y tinubdan sa tanang pagkadautan. Kung ikaw mudawat og kwarta bayad sa imong pagbutar sa usa ka kandidato, imong gibaligya ang kaugmaon sa imong nasod. Ang eleksyon naghatag kanato og pagpili sa mayong kandidato nga gituwa natong mangulo alang sa mayong paglambok. Mo nga dili gayon mayo ipasikat sa kwarta ang atong madawat ang pagpili sa kandidato. Dako ang mahimo sa pagampo. Gani sa balaang kasulatan, kita gisugo man nga iampo usab ang atong mga leader sa ilang paglingkod sa ilang pwesto. Sa 1 Timoteo 2:10
Uno nga to sa Dios naging busa o hanggon ko kamo. Una sa tanan nga kinanglan himuon ang mga pag-ampo. Mga pangalyo po o mga pasalamat ngadto sa Dios alang sa tanang tao. Alang sa mga hari o sa tanang nagmando. Aron makabaton kita mahusay o malinawon kinabuhi. Diyos nun o subay sa bayong pamatasan. Maigsoon, mao kini ang pulong nga maghatag kanato giyas sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita. Langitong Amahan, among ituboy kanimo ang among mga leader. Himuang ang ilang mga kasing-kasing magtinguha lamang sa pagtuman sa imong kabubuton. Panalipdi sila sa mga lingla sa yawa o himuang putli ang ilang tuyo o tumong alang sa katawan. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Dagang salamat Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabarg, mga kaubanan sa TOC Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Joanne. Sila po ni Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce ug Sir Ferdy. Thank you Sir Ferdy. Salamat sa inyong babakiguban. Ako si Maluy Nocando Tabar. Ug ako si Attorney John Destacamento. Uban sa migbalik ugma sa tong programang Hello Cebu, Mayong Buntag Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, mayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan.